Ang pagsabog ng bomba sa loob ng Mindanao State University. BP Sara nananawagan sa mga Pilipino na mag-ingat at maging mapagmatsyag. Nakakalungkot na balita kung saan pagkayari ng lindol, binomba naman ang isang simbahan sa Marawi. Coincidence ba to? O sadyang atake ng mga terorista tulad ng Maute, kasi yan ang mismong kalaban nila sa Marawi. Pero ayon naman sa AFP, PNP, wala pa silang matibay na ebidensya ng mga Maute ang umatake. Yun nga din sa report nila about dito sa insidenteng nangyari, hindi daw talaga matukoy at kailangan pa nilang pumunta sa Marawi para mag-imbestiga. Pero ang lumalabas, merong mga hinahinala yung ibang tao doon na hindi Maute. Pero marami din na naghihinala na Maute. Posible bang Maute o merong nakatagong ibang misteryo, terorista o ibang grupo na posibleng umatake dito? Sa Vice Presidente, trauma at matinding takot na ang kinakaharap ng mga tao, ng mga mamayan dito nga sa Marawi. Pagkayari ng kabila ang terorista, patayan, bombahan, eto naman, binomba. So kung tayo ang nakatira doon, talagang ganun nga ang mararamdaman natin. Maaaring hindi ka na bumalik sa sobrang takot. Nagsimba ka lang, namatay ka na. Nakakaawa ang mga kababayan natin dito sa Marawi na parang araw-araw ay sinusugal ang buhay nila. Kahit paglabas nila ng bahay o nasa loob man, posible silang mapahamak. Ano kaya ang nasa likod ng trahedya na to? Mga terorista na walang puso, na hindi mo malaman kung ano talaga ang gusto at kailangan pang kumitil ng buhay para lang makuha o makamit ang kanilang mithiin. Bakit hindi na lang daanin sa mga legal at kailangan nyo pa ng dahas ang taong bayan, lalo ang mga kabataan, dahil sa ginagawa nyo? Pumunta ng simbahan, nalangin, at para i-wish ang kanilang mga pangarap dito nga sa Diyos nila. Pero hindi nila sukat akalain na yun na pala ang katapusan ng buhay nila. Natin ngayon ang panawagan ng ating Vice Presidente Sara Duterte, at pagkatapos nito ay tatalakayin natin yung video recruitment ng mga makakaliwang grupo, mga NPA, upang mahikayat ang mga kabataan na sumapi sa kanila. Dirigma ng bagong hukbong bayan. Tara, Tara, sapi na sa NPA. Video talaga, meron silang pang-iengganyo. Talagang ginamitan na ng video para makuha at mapaanib ang mga kabataan. Sumasabay pa sa trend sumasabay pa sa trend. Meron silang strategy. Talaga nga naman. Pagkatapos nating mapanood ang unang video na pahayag ng ating Vice Presidente at ng video tungkol dito sa mga recruitment video, ay bubuo tayo ng teorya kung mayroon ba tong koneksyon o konektado ba to sa pangyayari. Kung hindi mapapatunayan o hindi nila malalaman na Maute nga ang nasa likod ng pambobomba sa Marawi, parang kokonekta naman ito dito sa mga makakaliwang grupo na malapit at accurate. Hindi to coincidence. Nakita naman natin at tinalakay natin ang mga nakakaraang issue, sunod-sunod na balita na nagagapang na nga itong galawan
namomonitor na ang gawain, ang mga impormasyon dito sa mga CPP, NPA, NDF. At kasabay nga nito ay binunyag ng dalawang dating kasamahan ni Raul Manuel na siya ay isang komunista. Itong pangyayari, biglang gumawa ng hakbang o atake na pwede mapagbintangan yung ibang mga naunang umatake. Pwede, di ba? Pero kayo din, magbibigay lang ako dito ng idea, kaya nga theory, kayo na ang bahalang humusga. So tara, simulan na natin. Let's go. Magandang araw sa inyong lahat. Nakikiramay po ako sa mga pamilya ng mga biktima ng pagsabog ng bomba sa loob ng Mindanao State University sa Marawi City nitong araw ng Linggo. Kasabay nito ay ang ating mahigpit na pagkondena sa nangyaring pagpapasabog at sa mga tao o grupo na nasa likod nito. Ang mga nasawi at mga sugatan ay mga sibilyan. Nakakabahala na ito ay nangyari sa loob ng MSU compound sa isang katolikong simbahan, sa isang bahagi ng bansa na may mahaba at madugong karanasan sa terorismo. Isa itong gawaing mapangahas, ngunit malinaw rin sa atin na isa itong karuwagan. Nananawagan ako sa mga lahat ng Pilipino, lalo na sa mga Mindanawan, na maging mahinahon habang nagsasagawa ng investigasyon ang mga otoridad. Gayunpaman, kailangan rin nating maging maingat at maging mapagmatyag upang mapigilan natin ang mga maaaring susunod pang atake sa mga sibilyan. Alalahanin natin ang ating mga tagumpay para itaguyod ang kapayapaan sa Mindanao at sa buong bansa. Madagdag ko lang no. Ayon nga dito sa pinanood kong report nila ng AFP-PNP, doon sa nakaraang Marawi Siege, na tiyak nila na higit o kulang 50 katao na lang ang kasapi dito. In short, konti na lang o mahina na ang puwersa nila. Posible kayang maute na naman o lumakas ba sila pagkayari ng Marawi Siege? O posibleng may ibang umatake dito at pagbintangan, para mapagbintangan sa pag-atake nila na yan yung mga maute. May punto ba o wala? Diretso tayo. Noong 2016, ilang sibilyan din ang nasawi sa pagsabog ng bomba sa Rojas Night Market ng Davao City habang ako ay mayor. Alam natin ang takot at sakit na dala ng karumal-dumal na gawain ito. Dapat ay maging matatag tayo sa harap ng mga hamon at patuloy na banta ng terorismo. Huwag nating hayaan na magtagumpay ang kasamaan laban sa bayang nagkakaisa para sa kapayapaan. Yun, ito nga ang panawagan ng ating Vice Presidente. Talagang nakakalungkot lang ang mga pangyayari. So, dito tayo sa pangalawa nating video kung saan tatalakayin natin yung video recruitment na kumakalat at dito nga pinag-usapan nga nila sa hearing kung ano ba talaga o ito ba'y galing talaga sa makakaliwa o mga NPA. Kasi may video naman at kitang-kita at kung ano ang sinasabi ng mga nagsasalita doon na pang NPA talaga at nasa bundok talaga sila. May mga barel, may mga plug o kung ano-ano pang magpapatunay na pang recruitment nga nila o ginagamit pang engganyo dito sa mga kabataan na madali nilang mapanipula. So talakayin na natin at sa huling video bago matapos ay pagkokonektahin natin kung accurate ba o hindi. So kayo na bahalang mag analyze, kayo na bahalang humusga. So let's go. Syukran. Taon pataas ka na ba? Gusto mo bang baguhin ang iyong kalagayan? Handa ka bang maglingkod sa bayan? Handa ka bang lumaban at lumahok sa digmang bayan? Hindi. Sino mang hindi bababa sa 18 taong gulang, may malusog na pangatwa at prinsip, anumang nasyonalidad, lipi, kasarian o relihiyon,
handang lumahok sa Demokratikong Revolusyon Bayan laban sa naghaharing reaksyon ay maaaring maging kasapi at mandirigma ng bagong hukbong bayan. Kayo na lang. Sabi ng SNP, Yun no. Kitang-kita naman no, mga kaibigan, mga kababayan. Pinag-aaralan na nila ngayon yan. Tindi. Tindi no. Sinasabi ko sa inyo parang sumasabay pa sila sa trend no. Grabe naman, masayang masaya pa sila dito sa bundok at may hawak mga barel. Ano ba yan, water gun lang at masaya kayo? Pag nakipagpalitan ka ng putok niyan, sira agad ang buhay mo. Rekta ka sa langit. Diretsa. Magugulat pa si Jesus na bigla kang umakyat kahit hindi ka pa pinapaakyat. So, diretso tayo para makita natin yung pag-uusapan dito sa hearing about nga dito sa video recruitment na kumakalat. Kung ano ba talaga ang nakapaloob dito at sino ba talaga ang lumalabas na may gawa nito o kung ano ba talaga tong video na to, at para maging aware din yung mga tao at mga kabataan na meron ng ganito. So let's go, diretso tayo. so Your Honor, yun, isang video na kumakalat last week lang. Kaya kami naalarma sa NYC at tulungan dito sa inyong opisina at sa ating mga kasama ngayon dito. Talagang tinatarget ng NPA ngayon yung recruitment ng mga kabataan. Ginagawa pa nilang very trendy, di ba? Nagjo-joke-joke pa kayo kunwari sa bundok patungkol sa recruitment para makuha nyo yung trend sa kabataang Pilipino. Ang masabi ko dyan, talagang kailangan labanan ng gobyerno yung ganyan. Hindi nagiging pag-asa ng bayan ang ating mga kabataan kung ilalayo mo dun sa batas ng Youth and Nation Building. Tama. Yung dinadala mo yung mga kabataan para tumulong sa bansa. At hindi tayo nagsalita ngayon, hindi tayo nanindigan, nagpakita lang tayo ng wala tayong pakialam sa mga ganitong klaseng video at recruitment, ipinapasa natin sa susunod na henerasyon ng mga Pilipino itong recruitment na ito. Baka ma-recruit sila nang hindi nila alam na yun na pala ang haki ng kanilang buhay. Isang masabi ko bilang NYC chairman, ang mga kabataan Pilipino at ang mga kabataan in general sa buong mundo, very idealistic lahat. Gustong baguhin ang buhay, gustong baguhin ang pamilya, gustong baguhin ang bansa. Kaya kapag pumasok ka sa college o sa university, minsan malayo ka sa iyong magulang, minsan ma-orient ka ng mga makakaliwa na nagyayaya na baguhin natin ang bansa. Okay naman yon, di ba? In a very idealistic way. Pero when they are introducing modules and orientations na very extreme na ang sinasabi na kailangan paglingkuran ng sambayanan, serve the people by going to the mountains and overthrowing the government and killing our government troops, dun yun na mapapansin na yung extreme ideology dinadala ka sa pagiging violent extremist. Karamihan at alam naman natin kapag bata ka pa ay hindi pa ganun kalawak o katalim yung pag-iisip natin. So kapag bata ka katulad ng elementary or high school, kayang-kaya kang manipulahin ng matanda sa'yo. So yan ay talagang natural na nangyayari. So kaya dapat nga talagang maligtas yung mga estudyante at mga kabataan lalo dito sa paaralan. Dami natin dito sa Pilipinas at sa daming magulang, daming estudyante, merong lulusot dyan na makakapagsabi kapag tinanong mo na kung meron siyang na-experience o teacher, tao, kaklase na nagkukwento sa kanila ng gano'n, nag-iimbita, meron yan. Kaya doon tayo makakalikom ng konting informasyon para makatulong din sa lahat. Kasi kung hahayaan lang natin at mawawalan tayo ng pake dito nga sa ginagawang aksyon ng gobyerno at dito nga sa confidential funds ni BP Sara na for monitor pang safe, secure ng mga estudyante, hindi tayo makiki-operate, hindi tayo hindi natin mapupuksa yung mga magiging salot sa bayan. So dapat maki-operate tayo, malaking bagay yan. Ayun, tuloy natin. In general naman, ang masasabi natin dyan, kapag tayo
debate dun sa ibang mga leader ng mga makakaliwa, ang mga kabataan, hindi nila napaglilingkuran ang sambayanan by joining the NPA. Dahil ang sambayanan Pilipino ang nagtayo sa gobyerno, ang sambayanan Pilipino ang sumusuporta sa ating mga tropa ng gobyerno, at dinala mo ang mga kabataan sa bundok para pumatay ng mga tropa ng gobyerno, pumatay ng kapwa Pilipino, mangikil sa kapwa Pilipino, at kayong pabaksakin ng gobyerno, hindi mo pinaglilingkuran ang sambayanan. That is part of Tama. the extremist ideology na gusto nating tutulan. Baka kasi pag hindi tayo nagsalita, yun yung maging tradisyon sa ibang universidad na kapag ikaw gusto mo maglingkod sa sambayanan, kailangan mo labanan ng gobyerno. That is wrong. Kailangan magsalita. Ang National Youth Commission, Department of Education, Commission on Higher Education, ating mga kaalyado sa gobyerno at ang sambayan ng Pilipino, na gusto nyo ba ang inyong anak, apo, pamangkin at kapwa kabataan na tsinatsagaan yung palakihin ng ayos, hindi masugatan, hindi mapariwara ng ilang taon mula pinanganak ninyo hanggang maging koleyo, hayaan nyo bang ma-recruit nitong mga to madala sa bundok at hindi nyo na makita tuwing Pasko at birthday nila dahil lamang nagkulang tayo sa ganitong proceedings na ipakita na mali ang klase ng recruitment na ito sa hanay ng mga kabataan Pilipino. Tulad ng sinabi ko na pakicheck natin yung mga anak natin na nag-aaral para makakuha tayo kung sakali ng impormasyon sa mga ganitong mga nangyayari. Lalo ngayon, alam naman natin na unti-unti nang napupuksayan. So makipag-operate na tayo para makatulong tayo at wala nang maperwisyo. Okay, so ito na. Bubuo nga tayo ng teorya. Teorya ha. Pwede mong paniwalaan, pwedeng hindi. So kayo na humusga dito. Base nga sa una natin pinanood kung saan pinasabog ang isang Catholic Church sa Marawi, lumalabas o sabihin na nating 60% na posible daw na ang Maute na dating sumalakay dito na terorista ang nagpasabog sa isang Catholic Church. Posible kaya? Kung ano nga lumabas sa kanilang investigasyon sa pagpunta nila sa Marawi, dun pa lang malalaman kung sino talaga ang promotor o grupo ng terorista na sumalakay dyan. Pero dito nga sa teorya natin, medyo nagkakaroon lang ako ng konting idea na parang hindi siya coincidence sa pagputok ng confidential funds kung saan nag-iyakan ang mga makakaliwang grupo dahil nag-gets nila na sa kanila ginagamit ito for monitoring. Ramdaman nila na nasasaktan na sila at nag-iiyakan na sa sakit. Napapasok na kasi sila Nagkakaroon na ng impormasyon ang gobyerno. Kaya may mga lumilitaw na witness kagaya nitong dalawang babae na dating miyembro ng yung isa ay dating member ng CPP, yung isa naman NDF. Kumbaga senior yung isa ay kabatch ni Raul Manuel sa makakaliwa. So meaning to say, nagkakaroon na ng impormasyon ang gobyerno. Tagilid na sila, tumatagilid. Humihina na ang puwersa nila. Kaya dito nga siguro, dahil nga malikot ang ating isip sa mga ganitong mga misteryo, baka na baka dito sa mga alyansa nila sa makakaliwang grupo, bukod dito sa teroristang Maute, may mga alliance sila na promotor o maaari ding sila na nagpasabog dito sa Marawi. At syempre, may utak yung mga yon. Pag pinasabog natin dito, ang sisisihin yung mga Maute. Pwede yan. Ngayon, kapag nga hindi natukoy sa investigasyon na ang mga Maute ang nagpasabog dito sa Catholic Church sa Marawi, doon na ngayon papasok o magiging accurate ang ating theory na posibleng ang mga makakaliwang grupo na tumatagilid
at napapasok na ang lungga nila, mga datos, impormasyon, alam na ang kanilang galawan, may mga witness nang lumabas na dating kasapi, baka gumagamit na sila ng dahas dahil nga desperado na sila at wala na silang magagawa dahil checkmate na sila ni BP Sara. Ano sa tingin nyo, mga kababayan? Teorya lang yan ha. Baka mag-isip kayo na pinapatotohanan ko yan. Yan lamang ay parang mga option, extra idea para tayo'y makapag-isip pa ng mas malawak. Kaya naman, exciting itong susunod na mga mangyayari at kung anong lalabas sa investigasyon. Kapag hindi ito maute, alam nyo na, posibleng sila na yan. Ano sa tingin nyo mga kababayan? Nasa inyo ang desisyon. Pwede kayong mag-comment down below para marami tayong idea na mapag-usapan. So huwag nyo kakalimutang i-share to para maraming kabataan ang may kaalaman at extra idea, mas lumawak pa ang kanilang mga isip pagdating sa mga ganitong mga usapin. So yung Kabataan TV, let's go!